seryoso to. Hi, Doc Che! Good morning! Oh, si Doc! Hi, Doc! Morning! Long time, Morning, morning. Have a seat. Feeling ko makikipagkwentuhan to si Doc Che sa atin. Long time no Dito see, na lang ah. ako. Hindi naman. Depende sa inyo. Ano gusto nyo pagka... Usapan. Oo, hindi kasi, nako, sa Monday, so na. Yes. Pinag-usapan nga namin just like last year, di ba? Mahigpit na pinagbili ni Pangulong Duterte na bawal na yung mga magagarbo, yung mga flashy Filipiniana dresses. Kasi ang SONA daw is not a fashion show. So, Correct. mahigpit niyang pinagbibili na dapat simple lang yung suot ng mga pupunta doon. Business attire. Actually, ano yan eh. Wala namang pagbabago dun sa ugali at yung pinapakita sa atin ng presidente. Kasi, if you remember, bagong-bago nga, remember, Erin, meron siyang, hindi ko lang kung ginawa niya executive order, pero pinababa niya lahat ng mga litrato niya sa lahat ng eskwelahan. Para yung mga national heroes natin ang malagay. Which is, tama nga naman. Wala ka naman matututunan sa picture na nakikita mo naman, napapanood pa sa TV. Pero yung national hero, mag-iisip It should be there kasi it's history. Correct. Mas may natututunan yung tao pa. Tama. Pero kasi si Doc Che, ano yan body language expert, di ba? Yes, the language of your body. Yes. Kaya nga dapat tayo ngayon. Proper. Kasi binabasa kayo niyan. Mabasa tayo. Kaya nakita ko nga na prim and proper kayo. Sige, kailangan hindi. Kasi nakapormal tayo rito, yung mga upo natin, bigla si Kay inom ng gano'n. Tagay na tayo. Tagay yan eh. Kailan eh. At least being herself. Yes. And kaya ko lang nabanggit kasi Doc Che, although kasi si Pangulo medyo parang mahirap atang turuan Spelling niya, niya. spellingin, no, intindihin. Pero I'm sure kasi bukod dun sa kanyang babasahin or sa kanyang sasabihin na speech on Monday, may mga body language din yan na kailangan pag-aralan. No? Bilang kayo po isang eksperto, ano ba normally dapat ang, kung kayo ay magbibigay ng advice sa ating Pangulo, ano yung dapat na mga ginagawa para mas ma-deliver mabuti ang isang speech, message sa publiko? Tama ang sinabi mo nga na, mahirap turuan ang isang tao na hindi nagkukunwari o wala siyang gustong maging response. Pwera yung natural response sa kanya kapag meron siya sinabi at meron siyang ginawa. Yun ang diferensya sa ating Pangulo. Hindi kagaya ng iba, yung mga ibang politiko, hindi ka pa naman politiko, Diego. Politiko. Na kailangan umasta ka sa isang paraan para yung mga tao, ito yung ginagawa ko na nga, yung tao, pag nag-respond sa'yo, ganito magiging response. Kasi ang habol mo nga is iboto ka. Ang habol mo is magkaroon ka ng public perception na magiging kapaki-pakinabang sa political career mo. So, dyan na natin makikita na yung mga pag nagkamay, may yakap pang ganun, tapos dalawang kamay ginagamit. Whereas pag sa negosyo, isang kamay lang ginagamit mo, tatlong alog lang, hanggang lima, yung ganon. Tapos pantay yung pag-alog mo, yun ang normal na ginagawa sa negosyo. And then, pag nakipag-usap ka, meron kang iaasta na makikita mo medyo stiff ng konti. Medyo nagsistiff ngayon si Kuya. Pero naglalakad lang naman. May rayuma ako. Yung pala yun kung bakit. That's why, tama yung binanggit niya, kapag meron kayo naman nakikita, hindi mo pwedeng kunin na yun lang yun. Tapos interpretation mo, ay hindi, loloko tayo niya kasi ganun siya. Kagaya niya, yung sinabi niya, may rayuma di syempre Kaya magsistiff ka pala. ng konti. Alamin mo and you put it in proper context. Lagi. Ngayon, si Pangulong Duterte, hindi kayo mahirapan kasi siya lang siguro ang isang politiko na walang pakialam. What you see is what you get, parang ganon. Exactly. Kaya rin siya binoto ng tao kasi hindi siya nagkukunwari. Pasintabi na kasi nakikita natin ang Pangulo madalas magmura. Pero ganon siya sa totoong buhay. Ganon siya. Well, aminin na natin, mga lalaki, hindi tayo nag-iisip ng ganon eh. Pag tayo nag-uusap. Like, I remember, napanood ko siya, kausap niya yung mga militar. Siguro mga 10 beses nagmura talaga yun na napakalutong. Pero na broadcast. So 4 yata yun, no? Sa isa istasyon. Tapos, yung mga tao, tumatawa. Yun ang reaction na mas mahalaga. Makikita mo yung mga tao nagre-respond, ang response nila positive. Why? Kasi nagiging totoo siya eh. Pag may sinabi siyang asar siya, nagmumurang ganon, pinapakawalan niya yung sarili niya. Hindi siya nagkukunwari. That's why, nung sinabi niya na kaya niya bibigyan ng ganito sila, ay para sa kapakanan din nila, kahit in the negative,
nag-respond sila positive. Sabay-sabay talaga. Kitang-kita mo yung body language ng tao. Yes, sir! You remember, medyo madugo yung usapang yun. Pero totoo yun. Alam nila. Kasi siya rin ganun eh. Ba't siya nga pala magpapaganon sa mga rebelde? Hindi, no way. Hindi ako magpapagamit sa mga rebelde. Goodbye na lang. Yeah, that's how you will perceive the president also. But going back dun sa SONA ni Yeah. Pangulo last Okay. year, we would also like to know yung, dun nga sinasabi mo kanina, yung other side of the fence, di ba? Ano naman yung mga naging reaction ng yung tao habang nanonood? Dun sa mga naging camera shots niya, yung Yes. mga angle. Nakatulong ba yung camera shots ni Artistic Brillante? na, Kasi okay. yung babababaan. Ito yung problema. Ang cinema kasi, ang audience mo, hindi manunood yan kung hindi interesado eh. And ang audience mo, may expectation na sa'yo. Pag dramatic director ka, kasi ako rin nagde-direct din ako, tapos susulat, kung ano gusto mong i-project ng actor, o as a writer and as a director, yung body language niya, babaguhin mo eh. That's why you are an actor. Di ba, Diego? You alter what you project so that parang ikaw yung character na yun. Kung ikaw, for example, mandidiri ka doon sa isang bagay, pero ang character mo, hindi ganon. Pipilitin mo yung body language mo, baguhin. Yun ang sinasabi ko dati pa na, in and out. What you spontaneously show, yung pinapakita mo na bukal sa kalooban mo, ikaw talaga yon. Pero, in and out din. Yung nasa out na gusto mo i-project, pag inisip mo kung anong ginagawa ng isang tao, yung body language niya, yun din ang mararamdaman mo. That's why, kung gusto mo magkaroon ng disiplina, gagayahin mo yung kilos, yung galaw, yung asta ng taong disiplinado. At mapapansin mo, disiplinado ka rin. Pinakasimple, pag malungkot ka, ngumiti ka lang. Kasi yung pagngiti natin, may natitrigger sa atin sa brain na automatic ang iniisip ng brain mo, ay, happy Masaya pala ka. siya. Baguhin ko na yung pati hormones mo magbabago. So, if you're sad, na hunched over ka, makikita ng tao. Pero ang gagawin mo dapat, yung, totoo yun, sinasabi lang, diretso mo yung katawan mo, pagkatapos ngumiti ka, and then look at yourself in the mirror and say, ang pogi ko. Kahit wala akong buhok. Makintab. I am a shining example. Kasi nga, wala na akong buhok. Eh. So, gaganda yung araw mo. Yun ang in and out. Ngayon, si Pangulo, pag yung mga angulo, yung ginawa nilang angulong mababa, patingin sa taas sa Pangulo, Yeah. ang problema lang, naging masyadong paulit-ulit. So, nagsawa. After a while, naging kakatawa na lang. But ang projection nun is for someone sa body language din. Kasi ang presidente, wala pakialam, ganyan siya eh. Talaga astig ang forma. Dagdagan mo pa ng low angle, napoproject mo siya na someone na, sambahin natin kasi mataas. Kung gusto mo tingnan si presidente at hindi alam niya yan kasi ikaw ang director eh. Ikaw may hawak sa camera angle. Bigyan mo siya ng angulo na mataas, yung camera pababa. Ay di ang tingin ng tao, liit ng presidente. Oh. Iba-iba yung dating. Looking down on the president. Exactly. And now, if you want to project him as parang messiah, pakita mo yung buong audience, tapos maglagay ka pa ng ilaw na nakakasilaw. Project that he is kahit powerful, maliit siya. ganun. Pero pag project mo yung audience, mas maliit yung audience eh. Tapos nagsasalita sa presidente, ang daming tao, siya lang mag-isa na nakikita mong malinaw. Iba yung dating din nun. Yun ang, parang ano yun eh, ginagamit ng director, ginagamit ng actors, actresses, ang body language para i-project yung character o yung emotion na gusto nila makita ng audience. In other words, dun sa sinasabi mo na assessment na yan, ang ibig bang sabihin, yung naging presentation ni Brillante Mendoza sa presidente is trying to make him look somebody that he is not. Hindi Kasi naman. kasi yung parang ang pelikula kasi will really make you the character you are. Now, the president is the character of himself. Parang gano'n. And sometimes if you put like burloloys doon sa mga shots mo na magpo-project sa kanya somebody else, merong magiging epekto kasi parang ang Parang it's not mangyayari, authentic. titignan mo ang presidente ngayon sa isang angulo na hindi yun ang talagang karakter niya. Tingin ng tao. Kasi one way or the other, shots can give difference doon sa not only doon sa scenario but also doon sa character. Kasi Yes, correct. pwedeng magmukhang matapang yan depende doon sa shot mo.
pwede namang lumambot depende doon sa shot mo. Kagaya ng sabi mo, if you give him a low angle shot, then iba yon. Siya yung malaki. If you give him a high angle shot, siya yung maliit. Yes. So ano ba yun? Was it like confusing on the part of the audience? Nagkaroon ba ng epekto na kasi the more na sabihin mo na the simpler it is, mas pukado ka doon sa mensahe. And you see him as he is as well. Yeah. But if you change the It shots, Iba na distracts yung tingin people. ng tao. it actually gives a different character, just like Exactly. what you're saying. Is that what happened there? Because Brillante Mendoza Yes. is saying that he will still be doing the same thing. Correct. And that he listens, yes, but sabi niya nga, you have to remember, I am a director, I am a cinema director. Yes. That's It's a not different- actually parang di ba nagkakaroon yan ng conflict doon sa klase ng kung ano yung... Siyempre, halimbawa, sabi mo nga, dramatic Yes, director ka. Correct. If you're a dramatic director, then kukunin kita kung drama pelikula ko. Diba? Yes. Kung ikaw ay action director ka, kukunin kita kung ang pelikula ko ay action. Yes. Dahil yun ang mas forte mo. At Correct, dun, yes. most likely, yung gagawin mo will be aligned doon sa pelikula, klase ng pelikula right, ko. correct, yes. Diba? Ito, Absolutely. this is a different aspect because address ito to the Filipino people. How do you see that? Well, both of you are right. Maganda yung mga minention nyo. The first is, pag you're trying to project something, I think what he was using, kasi meron ka ng kopya ng script nun eh. Ibig sabihin, nasa iyo yung Correct. zona. Ako, as a director, and alam ko ginagawa rin niya, yung mga sinasabi, meron na siyang iniisip na shot doon. For the simple reason na, if it's something that will be dramatic, he will try to use a dramatic shot. Well, Kumbaga, to magnify, emphasize, di ba? correct. Oh. Amplify or to emphasize. That's one. Not naman to project. It's more like a director kasi is the author. He is of the particular piece. Pag kumuha ka ng cinematic director, he will want it to look cinematic. Which is why he's gonna do the same things, but he'll have many more cameras. Yun ang sinabi niya. So, that will also aid in the fact na ang naging problema doon, to address what you were concerned with, umay factor eh. You have to use those shots sparingly. You might repeat it in a different context, in a different setting, pero ito, iisa lang yung paulit-ulit, setting. yeah. Tapos paulit-ulit yung shot. Kaya naging kakatawa. Yung unang reaction mo, oy, presidente, laki. Pero pag makikita mo yun, tuloy-tuloy, naghahanap ka na ng iba kasi it's the same shot. Nakita mo na, ang sumunod, utak na nakita mo. Exactly. Nakita Kasi ko nga na nasa utak. baba, ba't kinukunan daw ni Brillante Mendoza yung utak ng presidente? Eh di natawa yung tao, bakit utak? O nga pala, nakatingin pataas. So, may mga comments na gano'n. Yung umay factor, dapat shots always have a reason. But if you use it too often, hindi na nawawala na yung message. Nadi-defeat yung purpose. Because the shot may have gotten the effect the first time. Second time, same shot, maybe Yeah. same effect. Pero 3, 4, 5 times, wala na. paulit-ulit. Maghahanap ka na ng iba One doon. is enough, two is too Nakikita, much. yung ganon. Use it sparingly. So, Now, parang- you mentioned a while ago, ano nga ba? It distracts eh. Oh, distraction. Exactly. It also That's why, distracts. correct. Sparingly, and you have to emphasize. Kaya niya mas maraming camera gusto so that hindi niya kailangan ulitin yung mga shots. That's precisely it. Plus, one of the more important things, I discussed with your producer a while, before I came on, niya ako inimbita, you wanted something different. Merong mga shots sa zona, audience. And that you cannot really hide unless your audience is really stiff din, yung mga Yeah. politiko. So, dapat yung yung mga politiko, audience tingnan din, mo, mga sila ang show pinaka-stiff. na they're interested. Pero non-politicians, makikita mo yung reaction nila na minsan gumaganon na. Minsan, Nagsiselfone na yung iba. nagtutune out, tapos mga ganyan na. Yun ang magandang makuha because in a way, if they're interested, actually, Glued sila dun sa speaker. tayo na sa TV, we can tune out eh. Yeah. Eh pag nandun ka sa audience, wala kang magawa. So, mamaya nandun Hindi na, mo alam. sa cellphone ka na, Hindi ako nakatingin na sa pwede baba. nakatutok yung Yung mga camera. iba, parang nakaganyan muna eh. Pagkatapos, mamaya titingin sa baba. Pero actually, hindi mo nakikita, nagte-text na. Diba? O kaya, manonood ng YouTube. O tulog. Oh, exactly. Well, Yung kikinig iba sila, tinetext ganun. yung Time nakikita team. ba ako? Nakikita ba ako? Natamaan ba ako ng camera? Exactly. Yung mga iba, nakikita mo, tinahanap yung monitor, gumaganon pa eh. Yun ang mga funny things if you want a distraction. Correct. If you want a distraction. That's why he wants more cameras. So, madidistract kasi sila sa ano. Madidistract sila sa mga shots. Exactly. But
Ano nga yan it depends on, there are many ways to skin a cat. Pero nasa sayo na yun how to hold back. The secret kasi is, when you're a creative person, you can think of a million things to do in a particular situation. The challenge in any creative work is when to hold back. Yeah. Diba? Pag artista ka, pwede mong bombahan eh. Kasi may mga tayo, mga OA. Diba? That's why we coined the term OA. Kasi, tsaka yung babad na shot, nag-react na siya. Why do you want So that anong space shot 30 ikaw? seconds? Anong shot ang hinahanap mo doon? Anong hindi mo nakita last time na You would gusto mo makita? Kasi we look at it sometimes on different perspective. pababa, Like diba? halimbawa, Yung shot. if I am watching a movie as a director, ibang tinitignan ko. Exactly. If I am watching the movie as a fan lang, iba din yung tinitignan ko. Correct. So sometimes you change yourself as an audience. Parang tinitingnan mo in different perspectives. Yes. So anong tinitignan mo doon and how on what perspective are you looking at that? As an example, you cross your arms, you're talking to me, ibig sabihin, nagpo-form ka na ng parang opinion about you, yourself, because you're guarded now eh. Pinibisto natin si Kuya. You're kind of guarded now because you want something that's creative. Whereas, in this case, people look up to you because you're a news person. Yun ang credibility mo eh. Pag pumasok ka na sa arts, iba na yon. So medyo guarded ka na doon sa sinasabi mo. You want somebody else. In other words, naghanap kayo ng damay. So ako yon. Okay. So, now, in response, the shots that I would be looking at would be more of, not the same, more of what will project the president as someone we can trust, someone who is, in whom we put our trust. That's why, the shot I mentioned, actually, I did not see that. So, baka makita natin ngayon. Yung sinabi ko sa inyo, because the Senate President addressing the Senate, kukunti lang kasi tayo eh. Pero pag ina-address niya joint houses of Congress, ang dami nun. So, hindi mo maganda yung shot na kahit maliit siya, nakikita mo libo-libo yung audience niya, pero hindi mo makikita yung mga mukha. Si Presidente, nare-recognize mo na siya yun. That in itself is a canvas. Use a very wide Angle. opening. Wide angle, correct. Wide opening. So that out of focus yung likod. So, in focus siya, sharp na sharp. Alam mo ang daming tao ron. So, marami pang paraan gawin nga yan eh. You can have a dolly na itatrack mo pa. Yung shot niya na paakyat, mas maganda yun kung nakalagay yun siguro. Ito na. Hindi naman ako nag-criticize. It could have been, iniikot niya yun para iba-iba yung makikita mong angulo eh. It might be the same Dutch angle na nagaling sa baba, pero it will come from the left, it can move, and then it comes from the right, it can move. Magandang illustration niya if you want to learn all of these things. Yung mga Koreano, na master na nila yan eh. Kasi before they went to world class, they wanted to be world class. So, they sent everybody to world class training. Diretso sila sa Amerika, diretso sila sa UK. By the time you realize it, kung titingnan mo, kinumbine nila lahat yun. Sila lang ang gumagawa. Kaya pag nanonood ka ng Korea, hindi ka mabobore. A simple 2-person interview, 8 ang camera nun. Bakit all of a sudden, bakit, Doc Shebat, all of a sudden, there's an interest ngayon sa mga camera shots for Sona? While all we want naman to know, di ba, is to watch, is the President's speech and The assessment message. niya for Correct. the whole, yung first year niya of the office, in the office. Yes. But we go back to Marshall McLuhan. The medium is the message. If you do not project it properly, if interest wanes, di ba? Pag hindi mo na nagugustuhan, yung umay factor nga eh. Pag yun na nakikita mo, kahit okay yung message, matatanda lang ang makakaintindi nun. Pag galaw ka ng galaw, na magbabago yun, compare mo ang ang Tagalog cinema noon tsaka yung mga ibang mga telenovela. Babad yung shot eh. Ang gusto na medyo may bata-bata, bago ng bago. And that's where So music this is going videos to be are. the new norm. Actually, kung kunan mo ng music video director, mas magiging dynamic yun. If you want to project dynamism. Ang gusto nila, siyempre medyo may edad na, drama na lang. Mas madaling intindihin. In fact, yung kaibigan natin, si Jojo Alihar, ayaw niya ng shots na cut ng cut. Ang gusto niya medyo, babad mo ng konti. Ayoko yung nakakahilo. Oo, isa lang. That's an old person talking. Yung mga bata, ano ba naman yan? More than 5 seconds na, boring na. Gusto nila cut ka ng cut, iba nakikita. That's why if you are a speaker sa gitna ng stage and you have your audience, ikaw yung naggagawa ng dynamic sa sarili mo. Eh. Exactly. Dahil alam mo na
kung talking head ka lang doon, people are looking Yeah, at you like that They will. they will actually get bored. You have to catch their Kahit attention na, within 10 kahit na sabihin mo pa na interesting yung sinasabi mo, there will come a time na kaya Mabobore you have sila. to break it in different ways. Either with the things na ini-inject mo doon sa speech mo, Yes, correct. or sinasamahan mo din siya ng konting body language Yeah. para makita nila na oops, parang tinitingnan kasi walang ibang camera yun eh. Pag nakaupo ka na gano'n, ayun yung audience mo, walang bumubuton doon na camera para maiba mo yun. Yun kung ano yung nakikita ng parameters ng mata mo. So kailangan magbigay ka ng bago. Precisely. Kung nag-news ka si Angela, kahit saksakan ang ganda yan, kapag gumanon yung braso niyan, mag-tune out yung audience. Tingnan nyo na, nagre-report po dati. I called her attention to it. Nagre-report siya, tapos nakaganon. Hindi yung audience, sasabi, takot naman itong babaeng to. Pero pag nagre-report ka, nakataas ka, erect, nakangiti. Sinabi ko sa akin yun eh. I just noticed kasi it's very valuable na ikaw ang nagpo-project. Not only are you responsible for your content, kasi Yun ang sinasabi ko kay Diego. Sabi ko, ikaw artista ka, di ba? So dapat alam mo mag-project kasi you're a talking head. Dahil pagka nag-project ka dapat, di ba? Yun ang, di ba? Natanda mo sinasabi ko sa'yo. Ganyan ako pag ganyan. Exactly. Pag, ano yan eh, if may movie dati, now it's, biglang nawala nung sinasasabihin ko na eh. Sinabi nila, pag nag-newscast ka, marami nagko-complain. Tumutupi kasi yung Amerikana mo. Ang tip na ginawa doon, which is true, is pag upo mo pa lang doon sa ano mo, itatak mo, uupuan mo yung Amerikana mo para banat na banat palagi. Yung posture. Straight ka. Pagkatapos, you actors naman, the great actors and actresses, they act with their eyes. So pag dead yung ano mo, yung delivery mo, pag dead ang delivery mo, yung tao dead din yung response na yun, nakatanga rin siya. Pero pag medyo lively ka, yung morning shows, that's why merong market for morning shows. Because they do not want dead talking heads. Di ba sinabi ko sa inyo with regard sa paggawa ng script, yung script mo, meron kang emoticons na nilalagay sa You can use ibabaw. it. You can do that. Para alam mo, pag tingin mo ganon, ops, eto, bawa, nakaganon. Oh, ang opening ko, smile. Ito naman, kasi ang opening, hindi man pwedeng kagaya ni Leslie Long Bowen. Halimbawa, nakaganyan kagad siya, di ba? Ganyan kagad siya. Pag opening, kaganyan kagad siya. Hindi mo tinignan yung script mo, ang kasunod palang item mo, patay. Para ganon. Isang lalaki ang namatay. Wala namatay, di ba? So, medyo, diba? Bigla kang gaganon ka bigla. Pwedeng parang naawa ka ron. Isang lalaki po ay namatay. Yes. Ang report po. No, babagoy mo. Pagkatapos, you want to change the mood kasi nga, yung Balloon Festival, magsisimula na po. Taas na yung kilay doon. Those simple things. Di ba yung mga 7,363? 700. Araw sa kwan. Mamasapan, no? Nakatawa. Hindi, kasi that's one of those things eh. Kasi ginagawa sa kanila. Pag halimbawa, di mamasapan, no? Siyempre, mamasapan, no yan. Malungkot yan. Bibilang. Oh. You have to test yourself kung paano mo i-handle ang Yeah, sarili mo. oo. Sa panahon na may nakakatawa and you are actually doing something na dapat hindi ka tumawa. Dapat seryoso. Correct. Diba? Oh. Ano nangyayari sa'yo? Ay, grabe! Tama na. Yan ang mahirap. Mahirap talaga. Pero may cambio tono yun. Bigla, diba? Biglang... Sinubukan, I tried my best. Susunod. I tried my best. Iba yung merong ding nanggugulo sa'yo habang Yeah. In my defense, attorney. Well, that's actually the test of this. Alam mo ba, there was one time nung nag-uumpisa ako, yung hawak kong script, radio naman to. Siyempre, hindi nakikita. Pero yung hawak kong script na binabasa ko, sinindihan ng boss ko. Abay, si Raulo yung boss ko. Test ka rin, kuya. No, well, that's one of those things. One time, nag-newscast ako. Hindi ko alam, tinanggalan niya ng karayom yung dalawa kong turntable. Dead air. After ko ng ano, syempre, kasunod mo, mag-play ka ng song. So, and that's the latest for this hour. This has been Daniel Razon. Blah, 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 blah. Tapos, station ID, pak, pak, pak. Okay, here's another song from Madonna. Pak, pagpinto. Wala. Tapos, pagtingin ko,
bakit? Ano nangyari? Tapos, pinalitan ko, pinindot ko yung kabila kasi nakaready na. Ganun din. Ganun din. Gumaganyan din. Sabi ko, oops, wala. Bukas ang mikropono, ad-lib. Exactly. Tinakita ko ngayon yung yung karayom nakatanggal. Walang hinigil. Sabi ko, di habang nag-a-adlib ako, kinakabit ko yung Tapos, noon pa plaka. Yung LP mo doon, may kanya-kanyang cut yan. Yes. So yung cut na gano'n, hindi mo basta pag ginanon mo, ando na. So hanapin ko, yung Bibilangin pe-play mo pa. kong song, pang-lima. Yung cut. Habang nag-a-adlib kayo na sinisipat mo ngayon yun, nilalagay mo yung karayom. Multitask. O, That's tapos, very good training. Actually, yung ating kilalang si Diana Meneses, hindi siya makapag-Tagalog, hindi siya makapag-English. Portuguese ang alam niya eh. Ang training sa kanya dun sa show na yon, bahala siya sa buhay niya, walang tumutulong. Pero tingnan mo siya ngayon, kahit sa mo isaabak, nakakapagsalita. Walang dead air. Alam na niya kung paano magpatawa. She came here dead. Wala siyang alam talaga, wala siyang kilala. Talagang nakipagsapalaran lang. Ngayon, dun mo nakikita yung may pag-asa talaga at may talent. Taran! Na hindi na-face. Kaya nga kayo nandyan pa rin eh. Because you have the talent na. Yung mga ibang tao, sabi nga ni Al Pacino, when you put pressure on some people, when you squeeze, some focus. The others, they just fall. And wala na. See? Yun ang gusto mo. Yung pag may problema, lalong nakikita na may abilidad. no, that's actually a test of paano mo, how will you handle yourself? Presence Dun sa of mga, because it can happen. Pwede mangyari yon na hindi sinasadya. So, mas mabuti yung alam mo na pagka dumating ka sa ganong, oops, eto pala yon. And that's the reason why you also have your script. Meron ka ring hawak kahit na meron kang teleprompter because something might go wrong. And sometimes, kailangan mo din yung tinatandaan mo. Kaya lang kami, siyempre, pag sa mga edad namin, nandun na sa mga edad na namin yung mga sutil na. That you don't sometimes read yung ganito. Makikita nyo din yung nagiging problema. Kasi you know how to handle yourself already. But just the same, kahit alam mong dalhin yung sarili mo, there will be times na off ka. Hindi mo, oops. Kasi kami, we used to read English and say it in Tagalog. Training namin yan nun sa radyo na ang binabasa mong article is English pero Tagalog mo sinasabi. Either or, ganun yung kasi noon wala pang FM especially, may newscast ka. Kukuha ka lang ng news sa dyaryo. Ikaw yung mag-e-edit. So or AM, ikaw mayroon kang Sometimes. So you have to do that minsan, hindi ka nakapaggawa, hindi ka nakapag-edit, babasahin mo, Yes. binabasa mo ng English, pero Tagalog mo sinasabi. So, may mga trainings na gano'n. But ngayon, medyo Sadly. masyado ng spoon-fed ang maraming ngayon. But at the same time kasi, it's your responsibility to say the word correctly. Nakakainis yung mali yung pronunciation. I know a very famous newscaster na babae. She was reporting sinasabi niya Apache na helicopter. Apache siya ng Apache. She said it no less than 10 times. Apache ng Apache. Apache po yan. Apache. Pumunta ka na lang sa diksyonaryo, makikita mo naman Apache yun Apache siya ng Apache. Nakakahiya. International na yung broadcast natin. Di ba? That's distracting. Plus, you have to remember, as talking heads, reporters, radio and TV are cold mediums. Ibig sabihin, walang emotion yan. Ang challenge dyan is palabasin mo yung emotion. May maramdaman yung tao. One example was kahapon lang nung nag-file against yung dating presidente. Kasama namin yung mga nanay at kamag-anak na sa 44. Hindi ka makapagpigil. Naluluha na kami kasi umiiyak na yung sa 44 na nanay. Totoo yung naramdaman nila And then, sabi nga nila, to contrast with that, ang ginawa naming very hot yung medium na yun yung story. Yung cold namin was, magfa-file kami ng ganito, ganyan, etc. Kasi bakit ginawa nito? Dapat ganito. Ganon yung discussion namin. Pero nung naupo na yung tao, hindi naman siya gumagalaw. Pero yung boses niya, talagang mapipiga ka, madadala ka. Kami kasing mga artist mababaw ang luha. We empathize really quickly. So, yun ang challenge sa inyo. If there is a particular emotion in whatever it is that you're reporting, pag nagre-report ka ng masaya, dapat masaya itsura mo. Pag nagre-report ka ng malungkot, seryoso ka rin naman ng konti na medyo naaawa ka dun sa nangyari. Isang tao po ay nasagasaan ngayon sa EDSA, kahabaan ng EDSA. Kaya lang, minsan, overused yung mga terms din
nasagasaan siya sa kahabaan ng EDSA, ay di gutay-gutay yung katawan nun, ang haba ng EDSA. Di ba? Huwag mong gamitin yung term na yun. Yun ang sinasabi kong responsibilidad ninyo. Pwede nyong i-correct yung mga script nyo para maging bagay. May tao nasagasaan sa kahabaan ng EDSA, kawawa naman, pira-piraso na siya. Oo, exactly. Sabihin mo na lang 23 kilometers. sa panulukan ng 2 kalye, yung mas okay. Sa Di ba nakakatawawa EDSA. naman yung tao, Parang dinurog. yung ano, Nasagasaan, dinurog mo. Kinaladkad. Isang anibersaryo, unang ano sabi niya? Ikasandaan taong anibersaryo. Oh, merong Di ba parang mali yun? Oh, mali yun. anibersaryo na nga parang Pagdiriwang ng, Redundant. ng isang taon o ilang taon. Sasabihin mo pa, Anniversary. taong pinagdiriwang. So, doble-doble yung sinasabi mo. 4th year Redundant. anniversary. 4th anniversary. well, o so 4th many year. things to talk to. Maraming salamat, Doc. But Thank you. Thank you for having me. we do hope na Ang dami namin natutunan. this Thank you, Doc. coming coverage ay meron kayong may mga may babantayan kayo, may titignan kayo at there are new things to learn. Sometimes you really have to look at things na dapat may makuha kang matututunan. Hindi yung para ka lang magpuna at Naku, maraming. diba? Yung tumingin lang ng pagkakamali ng iba but also to learn from other things na nakikita mo. Hopefully, hindi matutuloy ang back talks. No, wala nga eh. Wala. Back Wala. Back channel talks. Wala. Binibida pa naman sa akin yan ng Secretary Duresa. Just the same. Ganun talaga. Oh, Agosto na lang. Mamaya si Joel,